Hello, what's up guys? For today's video nga ay ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang TV stick na nabili natin sa Shopee. So ito yung kanyang ah, HDMI na paglalagyan. So meron yan dyan. Kinabit natin para hindi magkasya yung stick natin na binili. Ayan, so ilalagay natin yan doon sa extension na free doon sa ating stick. So yan, ilalagay natin and then lalagyan natin ng kanyang power, no, na pwede nating ikabit sa type C, at meron din siyang USB na po pwede nating ikabit outside. So dito kinabit ko siya sa ating TV para nang sa ganun ay magkaroon ng power yung ating TV stick. And then after that ay kinakailangan lang natin na siguruduhin na nakapasok doon sa ating TV. Again, uulitin ko, pwede din siyang gamitin na gumamit tayo ng charger ng mga phone natin, and then i-insert natin yung uh, lalagyanan or yung connection para sa remote control. And then ito na, i-on na natin yung ating television. So ayan, gin-plug in ko na. And then after that, i-on natin yung ating television. So inuna ko muna yung paglalagay ng TV stick at saka yung kanyang mga remote control na lalagyanan bago ko inon yung ating TV. So ito na. Pag na-on natin yung ating TV ay hintayin natin na mag-loading muna siya. So ayan, while waiting, so yan ay sineset up natin yung ating TV para nang sa ganun ay makonect yung ating TV stick na nabili. Again, ito ay napakamurang halaga lamang sa 700 plus na aking nabili. Anyway, hindi kasali dyan yung battery. So, i-on na natin yung ating TV stick na nabili. So, hintayin natin. Okay. Syempre, dahil kaka-on pa lang yan ay, or bagong-bago pa yung nabili natin na TV stick, ay nagko-configure pa siya at ayan. So, eto na siya. Mag-o-open yan, yung first na makikita mo kapag ma-open mo yung ating TV stick. So nakalagay dyan is Android TV. Uulitin ko po, yung TV na ginamit ko is a regular na LED TV. So ibig sabihin walang connection siya with the internet. So ayan, hintayin lang natin na mag-load yung ating Android na TV or yung TV stick na nabili natin. So unang-una medyo kinabahan nga ako kasi baka sabi ko baka hindi siya mag-load, pero ayan, patience lamang po yung kinakailangan natin para mag-load yung ating TV stick. So hintayin lang natin, and then ayan na, so nag-load na siya, Android TV. And then after that ay hihintayin natin. So kung inyong makikita, yan po yung mga free na application. So merong Netflix, merong YouTube, at saka yung mga apps na ganyan. So unang-una na gagawin is of course ay isi-set up natin, i-connect natin siya with our Wi-Fi para nang sa ganun ay connected siya with the internet at pwede tayo makabrowse kung ano yung mga online features. So i-connect natin sa ating Wi-Fi. So dyan ay kinonect ko na sa ating Wi-Fi, nag-input na ako ng password nang sa ganun ay para makapag-connect tayo ng ating TV stick. So ayan. So naka PLDT po yung gamit namin para sa bahay. So ayan, complete or connected successfully na po yung ating TV stick. So in-scroll ko lang dyan kung ano yung mga features na meron sa ating TV stick. So nandyan yung network and internet. So ayan, kung inyong makikita, connected na po siya sa internet connection natin. So titingnan natin yung mga iba pang mga features na meron doon sa ating TV stick. So and then after that ay of course titingnan natin yung mga other features pa na meron sa ating TV stick. So unang-una na gagawin natin is of course ay o-open tayo ng YouTube. Susubukan natin kung makaka-open tayo. Bagong-bago pa lamang ito, at since bago pa lamang yung ating TV stick ay kinakailangan nating mag-sign in. So mag-sign in tayo using our
Gmail account. So ayan. So bago tayo mag-sign in, so ayan, tinitingnan natin yung mga applications na meron tayo sa ating TV stick. So merong Google Chrome, so meron din siyang mga Google Play Store. So unang-una, para maka-download tayo ng mga iba pang apps ay kinakailangan nating mag-sign in sa Google Play Store, no, para nang sa ganun ay mahanap or makakuha tayo ng mga iba pang apps na gusto nating ilagay doon sa ating TV stick. So nag-open ako ng Google Play, and then of course ay kinakailangan nating mag-sign in gamit yung ating Gmail. So ayan, so loading pa rin siya, and then ayan, so dito ay gumamit ako ng two-factor authentication para sa aking Gmail. So ayan, so inopen, hinintay ko pa na mag-prompt sa aking phone para nang sa ganun ay lalagyan or sasabihin natin na ikaw talaga or ako talaga yung gumagamit or nag-sign in ng aking account with the Google or the Gmail. And then after that, hintayin natin na ma-open siya. So ayan, so meron na siyang Google Play na naka-sign in na po yung ating Gmail account. So ito na yung mga apps na pwede nating ma-download sa ating TV stick. Ayan, sinubukan ko yung pag-download ng Phili TV, although hindi dyan siya. So mamaya or in some other apps pwede natin siyang ma-download. So ayan, so naghanap ako ng mga ibang applications na po pwedeng ma-download doon sa ating TV stick. So hintayin lang natin na ma-download. So ini-explore natin yung ating interface na meron tayo sa ating TV stick. So ayan. So kung ating titingnan, napakaraming mga applications na pwede nating install with our TV stick. By the way, yung aking storage or nabili is or yung variant pala is 4 gigabytes to 64 yung kanyang storage. So dyan ay itatry natin na i-install yung Bilibili na apps. So of course ay i-download natin yung apps na yan. No, so gamit pa rin yan yung ating Gmail account. So hintayin natin na ma-download kung gagana yung Bilibili na apps. So ayan, hintayin lang natin. And then after that, so ayan, loading pa rin siya. Medyo hintayin lang natin kasi hindi din siya ganun kabilis yung ating internet connection sa ngayon. Ayan. So kung mapapansin natin, installing na po yung apps na ating dinownload para sa ating TV stick. So sa murang halaga ay yung ordinaryong TV natin ay mako-convert natin into smart TV. So yan po ang ating nabili na TV stick. So after that ay i-open natin, titingnan natin yung interface ng apps na ating dinownload kung siya ba ay okay. So kung gusto niyo manood ng mga movies or mga teleseries or yung mga animes ay pwede po dyan sa app na iyan. Pwede na nating i-explore yung mga apps na meron sa TV stick na yan. So, mako-convert na natin yung ating LED TV sa Smart TV. Yan lamang po kung gusto nyong bumili at mag-avail ng ating TV stick.